Hi guys! Welcome to Ate Wendy Kitchen. Today guys, magagawa tayo ng kutsinta dahil syempre pag may mga okasyon at saka malapit na ang New Year, so magagawa tayo ng isang dessert na kakanin that it's very popular in the Philippines as the name is kutsinta. Is the type of the steamed rice cake katulad ng puto na ini-steam natin. Na this is founded from the Philippines in many years ago. So it is made from the mixture of tapioca or a rice flour or a glutinous rice flour guys with sugar. You can choose if you use white sugar or a brown sugar. It depends upon the available in your kitchen. And syempre, there is a food coloring if there is no annatto extract. So, talagang it's very popular in the Philippines. Lalo na syempre sa mga okasyon, ang mga kakanin. So guys, magawa ako ng version ko. Almost. Mag-experiment ako because I like colorful, maraming color because you know, my life guide is colorful. So, umpisahan na natin ito. Umpisahan na natin ito guys. Ito na naman, ito yung mga ingredients natin. So, yung ingredients natin is 1 cup cassava flour or cornstarch flour. 1 cup all-purpose flour. Instead guys, na brown sugar, ang gagamitin ko is white sugar kasi lalagyan ko ito siya ng color. Para ma-colorful yung sinabi ko, it's 1 cup white sugar. Pero kung gusto niyo man dark, of course, ikayo ang mamimili. And 2.5 cups water. Nandito itong tubig. 1 teaspoon lye water. Yung iba kasi, pag magtatapping na, matatapos na, may ano sila ng niyog. Ako guys, wala kaming coconut dito na mga niyog. So yung itatapping ko is only cheese. Ito yung, it's ready na. Kasi syempre, pagtikim natin mamaya. So sige na guys, uumpisahan natin. Yun ang sabi ko sa iyo. Just mix all the ingredients. That is 1 cup of flour. Cornstarch, 1 cup cornstarch, or we call it cassava flour in another term. Just mix it well. Ako, isabay ko na yung sugar. So, hahaluin ko na ito. And then, of course, the water. 2.5 cup of water. So, mag-exercise ako, papaanahin ko yung mga muscles ko. So, I use this whisk. Pwede naman kayo magagamit ng electric mixer. So, ngayon, ito lang kasi hindi naman ito masyado matrabaho, guys. So, ito ang ginagawa ko. Para naman, makapag-exercise naman tayo. Yung muscles natin. Inimix natin ito siya ng mabuti para yung flour at saka hindi mag-ano. Sabi pa sa word namin mga Bisaya, dili magtibuok-tibuok. Kutsinta is very popular in the Philippines. Talagang, ano talaga ito eh. Halos na may mga party, may mga kutsinta din eh. At saka, you know guys, pag talagang New Year, it is our tradition na mga circle-circle.
simula when I was young, yun na ang natutunan ko na mga circle na talaga ang ano isi-serve. Kasi circle is there's no beginning and no end, sabi nila. At saka hindi ko talaga alam bakit ganito yung circle. So, mag-ano na lang tayo sa ating tradition as a Filipina. So, I guess it's already mixed well. So, ilalagay ko itong 1 teaspoon lye water. Yan talaga ang makapagbigay ng power, yung ano talaga sa ano natin, kutsinta. Siyempre, para medyo mabango-bango guys, lagyan ko siya konti ng vanilla essence. Para talagang may amoy naman talaga konti. Konti lang. Half. Iyon. So, mix it well again. I guess it is okay na ito. Nagmi-mix na siya ng mabuti. Isi-separate ko ito guys sa may mga coloring ako na 1, 2, 3, 4 color or 5. Titingnan lang natin para siya ma-colorful. Because you know, life is colorful. Kaya, isa din yung rason, the one reason that I use the white sugar. So, the coloring, the food coloring, makikita talaga natin kung ano yung resulta. So, ako din talaga guys, I am very excited what is the result of this. Kasi, ito naman talaga, nag-i-experiment ako nang gusto ko talagang may mga color-color. Because, yun yung ang sinabi ko nga, life is colorful talaga. So, igaganito ko ito. Imimix ko ito siya dito. Tingnan natin. And one thing guys, hindi ako nakapag-prepare ng ano ko, saraan ko. Magagamit tayo nito para ma-okay talaga. Ito yung kukulayan natin. Sinasara natin ito siya guys kasi tingnan nyo yung hindi talaga na ano na mix well ng mabuti yung flour na ano. So para maganda yung result. Anuhin natin kasi alagyan natin ng iba-ibang kulay. I guess I'm make only 4 color. So, ito lang. Sasalain ko pala ito guys. Sorry. Kasi lahat talaga sasalain mo. Ang purpose talaga nito guys, kaya sinasara natin, sinidrawing natin kasi, tingnan nyo guys, oh. Para talaga fine yung kutsinta natin. Yun ang purpose ng pag-ano natin. So ngayon,
ngayon guys, i-ano na natin ito. So, sabi ko na nga, it is like a modern na kutsinta. May nakita ako, hindi lang coloring. Meron akong buko pandan. So, this is green color sa buko pandan. May amoy na siya, may flavor. So, modernized na kutsinta. Lagyan natin ng mga drops para makulay siya ng green. Pero unfairness din guys. See? Naging green na siya. Oh. At saka, nangangamoy din siya ng pandan. Parang yung ano natin, kutsinta, may flavor na siya. At saka isa din guys, may nakita din ako na may obi flavor din ako. So sa ngayon, lagyan ko din ito siya ng obi flavor na pangkulay para din mangamoy ng obi. Oh, di ba? At saka, naging colorful. I guess it is colorful ng violet yung kutsinta natin. Nadamihan ko guys, pero unfairness guys, amoy-amoy talaga siya ng ubi. So, kaya sinabi ko sa inyo, color lang tayo. At saka, may naano din ako ng color na red. So, imimix ko din ito. Pula. Ilang drops. Naging pula din siya. At saka last, the color is blue. So, excited talaga ako sa resulta nito guys, kung ano ang resulta. So, few drops lang. Kayo ang bahala kung anong gustong kulay nyo talaga na makukuli talaga siya ng blue. Pero sa akin, parang okay na ito siya na kulay. Pero excited ako pag magluluto na ka ito kasi i-steam mo ito within 45 minutes. So yun na guys, na ano na natin. Nagpapakulo na tayo ng tubig para it's already ready na siya. Ilagay natin ito dito sa ating mga kutsinta ball. So, ngayon, itong green. Hindi natin masyado siyang punuin, yung tamang-tama lang, para naman talaga din siya may space. So, guys, lahat, isasalin nyo lahat dito. So guys, ito na siya. Nalagay na natin sa lahat ng sa form. So, it's ready to steam na within 45 minutes. So, sige na ha. Ilalagay natin at saka sabayan niyo ako at hintayin niyo na matatapos ang video na ito. So, guys, natatapos na pag-steam natin 45 minutes. So, ito na siya. O, diba? Finished product na ito. At saka, ilalagay natin ito sa bowl. At lalagyan natin siya ng cheese. Pag ako magluluto nito guys, pinaparelax ko muna ng 5 minutes bago ko tatanggalin. Diba? Siyempre, pag pagod tayo, mag-relax muna tayo. Ganito din yun sila para naman maano yung ano nila. Diba? So, yung mga color na, diba? Kasi kung brown sugar yung ginagamit nyo guys, hindi makikita yung kulay. Kaya, white sugar ang ginagamit ko. Pero kung gusto niyo na walang color, ang kutsinta nyo, so just use brown sugar. Kasi siguro sa atin sa Pilipinas, medyo mura naman talaga ang brown sugar kaysa white sugar. Hindi naman sa mahal na mga ingredients, anong pagluluto, ang importante, masarap siya. Iparelax muna natin yan after 5 minutes and then ilalagay na natin siya sa plato. So guys, natatapos na yung pag-ano natin, nandito na siya, nalagay ko na, o tingnan nyo guys. So,
Kasi wala akong yung sinabi kong coconut or niyog na grounded coconut for toppings. So, ang gagawin ko ngayon ay ito na siya. Yung cheese na lang natin ang gagamitin. Kasi alam mo na, mahirap dito sa amin. Minsan, wala talagang mga niyog, guys. So, para maano ng beautification, lagyan natin ito. Scattered lang, pero magdidepende lang sa inyo. So, now you have a kutsinta, colorful kutsinta for the New Year's Eve. So, ito naman para sa akin, kakainin ko ito. Lalagyan ko ng, para tikman talaga natin. Talagang, ano talaga, so, colorful. Kaya, ang ginagamit natin is white sugar para talaga makikita natin yung coloring food. At saka nangangamoy siya kasi may ubi ako na flavor, nangangamoy siya guys. At saka yung pandan. So, guys, ito. Yun ang resulta na. So guys, ito na yung result. At saka syempre, hindi talaga pwede na hindi matikman ni Ate Wendy. So, alam mo na guys, ako lang dito sa kusina ko. So, ako lang talaga ang nagbibideo din, nagaganyan. So, it's okay na walang tumutulong sa akin na nag-video. Ako lang talaga sa sarili ko, in my own. At saka syempre sa pagluluto, walang sagabal sa kusina. Ako lang nag-iisa. Ito siya is yung flavor na pandan. Kutsinta plus mix ng amoy ng pandan. Talagang tikman natin guys. This is unexpected result guys. Talagang masarap. At hindi ko alam na marunong pala ako magluto ng kutsinta. Natsambahan na naman uli ni Ate Wendy. So guys, if you want this video, please like and share and click a notification bell so you are updated all of my video guys. So, I have already for tomorrow evening, this is for my dessert in New Year's Eve. So guys, sasabihin ni Ate Wendy, Happy New Year to all. Bye and God bless you all. Thank you. Please subscribe.